another day, another mini vlog. Napakaganda nga ng umaga ngayon mga mima, kaya partneran natin yan ng isang cup of coffee. At habang ako nga dito ay nagkakape, si Bebo, ayan, nag-iinarte sa aking tabi. Paano mga mima, kagigising niya lang, tanghali na nga nagising ang Bebo. Kaya naman sabi ko sa kanya, Bebo, may camera oh, basta naman kasi nakakakita ng camera ng mima, ayan, tignan nyo naman at ngingiti talaga yan. Saka kakuha ko nga ng video mga mima, nasani na tong mga anak ko sa camera. O Jiva, good thing. Napaka-normalize na sa kanila yung kinukuhanan sila ng video, kinukuhanan sila ng picture. Kainaman namang tunay mga mima at nakakatulong sa kanila yun upang mag-boost ang kanilang confidence. At habang ako ngayon nagkakape dito mga mima, nakikipagmaritesan ako niya sa aking biyanang babae. Nagpipintura dyan ng paso ang aking biyanan para sa kanyang mga jalaman. Cause plantita rin kasi ang aking biyanan. At ito nga si Bebo, nung makita niya kanyang lolo Manong, ayan, inaya niya na naman sa labas, maglalakwat siya sila. Kapag ganyan mima na nag-aaya si Bebo sa labasan, pinupunta naman siya ng kanyang lolo Manong doon sa store ni Mama Susan. Magpo-food trip lang ng magpo-food trip si Bebo doon mga mima, tapos kapag sawa na siya doon sa tindahan ni Mother, ayan, uuwi na sila dito, babalik na siya sa akin. O Jiva, pati si Bebo naka-mindset, kaloka. Tapos ko na rin ubusin dyan yung coffee ko mga mima, and then pumasok na rin ako dito sa loob ng bahay para naman asikasuhin na rin ang aming tanghalian. Actually mga mima, maaga talaga ako nagigising. 6 AM nagigising na ako. Inaasikaso ko rin kasi si Kuya Sander mga mima sa kanyang pagpasok, and then kapag siya nakaalis na 7 PM ang kanyang pasok, i-idlip naman ulit ako nun mga mima, pero nakabukas ng aking mini store. So kapag may bumili naman, binabangunan ko pa rin. Kapag ganung oras kasi mga mima, si Bebo tulog pa rin. So wala rin naman akong ginagawa, kaya umi-idlip na lang din ulit ako. Kapag naman naka-idlip ako mga mima, ang gising ko na noon 9 AM to 10 AM. So doon pa lang ako magkakape. So mga oras na yan, 10 na yan. So magpe-prepare na ako ng aming pananghalian. Kanina nung nagising ako nung umaga, nakita ko yung nag-iikot ng ulam. So nakabili na rin ako ng aming ulam for our lunch. So ang nabili ko naman na aming ulam for lunch mga mima ay pusit, dahil meron naman akong stock na tokwa sa aming ref. Ayan na lang aking iluluto, pusit with tofu. Araw-araw mga mima, wala talaga akong idea sa pwedeng ulamin. So kapag nandiyan ay nag-uulam at nakita ko ano yung mga tinda niya, doon pa lang ako nakaka-idea kung anong pwede kong ulamin or iluto. Kung bakit naman kasi napakahirap namang mag-isip ng uulamin. So pagka-prepare ko lang din ng mga ingredients mga mima, ako'y nagluto na. Napakadali lang at napakabilis lang naman kasi talagang magluto. Na perfect ko nga ang lasa nito mga mima, nag-imas. Kunuman? Wow! After kong iluto ang aming ulam, nagluto naman ako ng panghimagas ng Kuya Sander. Napansin ko kasi kay Kuya Sander mga mima na bet niya itong banana Q. Napakadali lang naman gumawa nito. And then nasaktuhan pa na maraming sabang saging ang aking mga biyanan. So nang hingi ako, ayan na nga yun. Tapos niluto ko. Basta kasi mga mima, meron ako na-discover na bagong gustong pagkain ng Kuya Sander. Hanggat kaya kong iluto at hanggat kaya kong bilhin, ginagawa ko or binibili ko para sa kanya. Para naman kahit papano, sus ko po, pumantay naman siya sa amin ni Bebo. Nakakut-kutong kami ni Bebo, ang taba namin. Wow! Sa Pasig ko pala mga mima na discover na gusto pala ng Kuya Sander yung banana Q. Nagpabili kasi siya minsan sa palengke. Tapos 2 stick agad yung pinabili niya. And then binili ko naman kasi isip ko kung hindi niya naman kayang ubusin, di akong kakain. Pero nagulat ako na ubus niya yung 2 stick. Ang mahal pa naman ng banana Q nila doon mga mima, isang stick 20 pesos, tas 2 na yung laman. And then ito na ang finished product ng ating banana Q ala mini Len. Hindi yan na-cremate mga mima, mukha lang. Habang pinaprito ko kasi kanina yung saging mga mima, nagwalis-walis ako saglit. Abat ayan, na-cremate ng bahagya, pero bahagya lang. Charis. After lunch na naman mga mima, si Mother tumatawag sa akin. Sabi niya, hello, asan ka? Sabi ko dito sa bahay.
Magbayad ka ng motor ni Allen. Sabi ko, award ka, mother. Kagagaling ko lang kahapon sa bayan. Si Papa naman ang nagpapunta sa akin. Tapos ngayon ikaw. Sana pala hindi na ako nagpunta kahapon at ngayon na lang ako gumora. Tapos biglang buhelta rin ni mother. Sabi niya, bumili ka ng french fries doon, 3 balot. And then bumili ka rin ng ice cream. Tapos parang gusto ko rin ng pansit gisado. Sabi niya, mag-food trip daw kami mamaya. Aba, tiparte taray ko mat. Ganyan talaga mag-aya ng food trip si mother, mga mima. Talagang bongga. And then syempre, masaya tayo. Kaya ayan, nandito na agad ako. O, Jiva? Nice! Tapos ayan na mga mima, binibilang na ni mother yung panghulog para sa motor ng aking bunsong kapatid. O, diba? Sana all. And then, may ilang items din na pinapabili si mother sa bayan. Ganun talaga mga mima para naman hindi sayang ang takbo ng tricycle. O, Jiva? Nag-short na nga lang ulit ako niyan mga mima at kako, baka naman umulan lang ulit. Pero sus ko po, buong biyahe ko si Haring Araw talagang tumirik lang ng bongga. Hindi ko talaga at never ko talaga na-predict ang ulan at araw dito sa Lipinlena. Sus ko po. Pagkakuha ko rin ng pera kay mama mga mima, abay umalis na rin ako para naman makabalik din tayo ng maaga. Ilang minutong pagdadrive lang din mga mima, nandito na rin ako sa Wheeltech. O Jiva, tagahulog na lang tayo ng motor nila. Kailan kaya tayo maghuhulog ng para sa atin? Ay, hindi pala ako maghuhulog mga mima kasi ikakash ko siya pagdating ng panahon. O Jiva, manifesting. Pagkaabot ko nga ng pangbayad ng motor ni Allen mga mima, ayan, nag-aura-aura naman ako sa salamin nila at kitang-kita naman pala ako. Tapos kaloka naman pala yung teller. Abay, nakatingin pala siya sa akin. Sus ko po. What? Hindi rin naman nagtagal mga mima at okay na ang aking resibo. May konti lang akong pinirmahan and then wala, tapos na at ako'y alis na dito. Dumiretso na nga rin ako dito mga mima sa bilihan ng french fries. Sabi nga diba ni mother, bumili daw ako ng 3 balot. Sus ko po, 2 lang ang binili ko dyan mga mima. Paano kami lang ng mga ano kong kakain? Tapos yung kapatid kong bunso. 4 na kami actually, pang 5 si Bebo. Baka naman kapag 3 balot ang binili kong french fries mga mima, ay 3 buwan din namin iisnabin yung Jollibee. Bibili din pala ako dito ng ham mga mima kasi nga gagawa rin ako ng aming sandwich. So papalamanan ko lang ng egg and ham. Ham na nga lang ang nilagay ko mga mima kasi wala dito yung patty na binibili ko kadalasan. Sus ko po, napakasarap pa naman nun. And then dumiretso. Sorry man, kay Bisaya din lahi ko, hap-hap dong. Dumiretso na rin ako dito sa sinasabi ni mother na bilihan ng pansit, gisado, but sad to say, wala na silang ganon. Puro ganyan, puro kakanin na lang ang kanilang tinda and then mga lutong ulam. Sayang at hindi ko natikman. Sabi pa naman ni mother, masarap yon. Nagpunta na rin pala ako dito sa bilihan ng mga eggy, mga Mima Bells ko at nagpapabili si mother ng kanyang panindang eggy. Isang tray lang naman ang bibilin ko dito mga mima kaya mabilis lang. Sinut-shoot ko na yan doon sa may tray. O, Jiva, tapos. What? Dumaan din pala ako dito sa butika mga mima kasi nagpapabili rin si mother ng kanyang mga panindang gamot para sa kanyang mini store. Habang nagsasabi nga ako niya ng binibili ko mga mima, may babaeng nakatingin sa akin. Sasabihin ko sana, "Hi Mima, do you wanna join?" Charis. Nice! Charis lang mga mima, nagtataka siguro si Mima at ako'y nag-video nga ng sarili ko. O, Jiva, mabilis lang din naman ay prepare ang aking bibilin kasi konting gamot lang din naman yan mga mima and then kinuha ko na siya at ako'y nagbayad na. And then, ang aking last stop mga mima ay para bumili ng ice cream. Dito ko naisip bumili sa Alpha Mart ng ice cream kasi maraming choices dito. Ang Agardo Versosa ko nga na naman mga mima. Sus ko po yung araw talaga tumirik siya ng bongga. Hindi na nahiya sa short ko. Charis! And then, ito na nga mga mima. Sa tunay, napakarami naman talagang choices. Sus ko po, sa daming choices na yan, yung hindi pa masarap ang aking nakuha, nakshuta. Nung last time kasi mga mima na sahod ni Allen, nagpa-ice cream siya. So yun, masarap talaga. Dapat yun na lang din ang kukunin ko. Pero parang sinabi nga ni mama kanina na hindi nga daw masarap yung binili ni Allen. Kaya naman iniwasan kong kunin yun pero nakshuta, mali lang pala ako ng pandinig. Yun palang sinabi niya, masarap daw yung kinuha ni Allen na ice cream last time. Ito kasing flavor na nakuha ko, lasang kape, sus ko pa. Kaping-kape kasi ang panlasa ko sa kanya mga Mima Bells, tapos parang nilagyan lang ng cashew nuts, ganarn. Itong flavor ng ice cream na to mga mima, para talaga to sa mga coffee lover, napaka-perfect nito para sa inyo. Yang ganyan pala mga mima is 320 pesos. After kong mabayaran, umalis na rin ako mga mima at ako uuwi na. Fast forward tayo mga mima, nung mga oras na to is magsi-6 na ng gahapon. Bali nung pagdating ko ng bayan kanina mga mima, inilagay ko lang sa ref nila mama yung mga pinamili ko and then umuwi na ako, dinala ko na yung tricycle sa bahay. Hinintay ko lang din na mag-out si Kuya Sander sa school and then dumiretso na rin kami sa bahay. Parang yung binili ko mga mima is pang dinner na namin yun, early dinner. And then ito na nga, nakapagprito na ako dyan ng egg and then ng ham. Buti na lang mima, bumili ako niyan, eh di meron kaming swap dun sa may pansit gisado.
I mean, doon pala sa sotanghon gisado. At para mabilis mga mima ang ating pagluluto kasi marami rin akong french fries na iluluto, ayan, naglagay na rin ako ng kawali sa kabilang kalan. At dahil hindi pala makaka-join sa amin si Allen sa aming food trip, ginawan ko na lang siya mga mima ng kanyang baon sa kanyang trabaho. Madami-dami din kasi itong naluto ko mga mima, yung mga junakis ko sa french fries lang naman babawi ang mga yan. And then, tinanong ko si Allen kung ilang sandwich ang gagawin ko sa kanya. Sabi niya, tama na daw yung 2. And then, ayan, inuna ko na yun sa kanya kasi nga papasok siya mga mima. Panggabi kasi yung duty niya. Actually, mga mima, yung ice cream kanina, si Allen talagang may sagot doon. Kinantsawan siya ni mother kasi nga kakasahod niya lang. At ayan nga, niloloko ko siya. Sabi ko, okay na yung baon mo. Bigyan mo na ng tig 100 si Sander at saka si Saiden. Charis! Tapos sabi ni Allen, paano ko naman naabutan niyang si Saiden, hindi naman lumalapit sa akin at takot nga. Di sabi ko, paano nga, natatakot nga sa boses mo at ang laki-laki. Dapat abutan mo na lang siya, ganun. And then sabi niya sa akin, inabot ko na kay Sander kanina, kat good job kagarod. Tignan niyo naman mga Mima Bells, yung mga junakis ko kung paano mag-food trip sa scoop po. Thank you mother sa iyong treat. Si Bebo na hindi talaga iniwan yung fries, nakailang refill na ako dyan mga Mima Bells sa scoopong anak ko. Habang nagluluto naman din kasi ako dyan ng fries mga Mima, syempre kinakain na nila yan kasi ang fries masarap lang naman yan kapag mainit-init. Pinagbaon ko rin pala si Allen yan mga Mima ng french fries, napakarami nang nilagay ko and then 2 sandwich niya. Tapos si mother nag-toast siya ng kanyang tinapay kasi ang gusto niya sa kanyang sandwich ay na-toast daw. Hindi ayan, nag-toast siya ng pang-2 pares. And then sabi ko kay mother, make your own sandwich mother. Tapos i-videohan kita. Kaya ayan, gumagawa siya ng sarili niyang sandwich. Meron naman kaming ketchup dyan mga Mima. So kung sino may gusto ng ketchup, maglagay na lang, ganun. And then naupo na rin ako mga Mima Bells para na masabayan na rin sila sa kanilang pagkain. And then almost done na rin ako dyan magluto mga Mima Bells. Siguro may 2 salang pa ako ng french fries. Pero baka isa na lang ay salang ko mga Mima kasi ang dami pa rin na lutong french fries dyan sa may table. At nung busog na nga ang mga bata, lalo na si Kuya Sander, ayan pinalabas ko na sa kanya yung ice cream kasi mga Mima kanina niya pag gustong kainin yan. Sabi ko mamaya na siya mag-ice cream, dapat kumain muna siya ng french fries and then sandwich. Kapag maunahan kasi siya ng ice cream mga Mima, sus ko po hindi nakakain ng french fries yan, ang dami pa naman nun, di ba? Si Bebo nga na kanina pa nagmumuryot, gusto lang pala niya may sarili siyang baso na tinutungga-tungga sa ice cream, kaloka. Hindi ko naman din kasi siya agad na gets, my fault. Si mother naman yan mga Mima, na doon na rin siya sa kanyang store. Binigyan na lang namin siya sa baso ng ice cream kasi nga wala din naman kasi nagbabantay doon. Patayo-tayo siya kapag may bibili. Kaya kumuha na lang siya ng foodang niya and then doon na siya kumain sa store. Super duper only fries nga talaga kami yan mga Mima Bells. Hindi ko na nga niluto lahat at sus ko po, hindi na talaga namin kinaya. Napakarami din naman kasi talagang tunay. Wow. At ayan nga at nakikain na rin ako ng konti sa ice cream nila mga Mima. Gusto ko naman yung kape mga Mima Bells pero parang ayoko siya sa flavor ng ice cream. Kaya ayun, tumikim lang ako. And then syempre, balik na ulit tayo sa pagkain ng french fries. Ako na lang kumakain dyan mga Mima, yung mga junakis ko tapos na sila. Busog na. Thank you mother sa iyong cravings. Cravings mo pagkain ng lahat at dahil dyan, busog-lusog na naman ang lahat. Actually mga Mima, pinag-take out pa nga ako ni mother niya ng french fries at talaga naparami ang aking luto. Kahit sa sandwich mga Mima, nag-take out din ako kasi nga hindi naman na kumain si Kuya Sander noon. So ipapa-breakfast ko na lang sa kanya kinabukasan. And that's it for today's mini vlog. Thank you for watching. Bye-bye!